Good day, ma'am. Good day, everyone. This is the presentation from Group 4, and I am the first reporter. I am Jayani Tumulin, and I will start my report on Chapter 10, which is the Management Planning. Management in general and planning function. Management is the process of coordinating people and resources to achieve organizational goals efficiently. It involves planning, organizing, leading, and controlling. The planning function means setting objectives and deciding what actions are needed to reach them, like making a roadmap for success. I have example here. A security manager plans how many guards are needed for a mall during holiday seasons to ensure safety. So, masya ganang ang example ani kay mga to akong gibasa. Ang security manager daw nagplano kung pila ka guards ang kinahanglan para sa mall sa kanang during holiday para maka-ensure og kanang safety sa tanan. Next is security management and cost effectiveness. Security management involves protecting people, property, and information. Cost effectiveness means achieving high levels of protection using the most efficient use of budget and resources. A good security manager balances safety with spending. And an example is, instead of hiring 10 guards, a company installs CCTV cameras and motion sensors to reduce cost while maintaining safety. So, understandable na kayo siya kay para maka-less sila og kanang cost. I know. Instead nga mag-hire sila og kanang gwardiya, nag-install ra sila og kanang CCTV og kanang mga sensors. Tama lagi para maka-less sila og kanang cost pero naka-maintain gyapon ang safety kay na may mga CCTV camera. Next, security planning. Security planning is the process of identifying possible threats and preparing steps to prevent or respond to them. It ensures safety in emergencies or daily operations. So, an example is, a school prepares an emergency evacuation plan in case of fire or earthquake. Kunyari daw, ang eskwelahan is naka-prepare na sila og emergency plan para in case nga naay sunog or bagyo, prepared na sila daan. Tapos ang na sila sa safe na ang mga people. Next is development of security policies. Developing security policies means creating rules and guidelines to ensure the safety of people and property. These policies guide how employees should act in different situations. Example, a company policy requires all visitors to sign in and wear an ID before entering the building. So, kani siya is ganing mga policies dili lang sa tanan para sa di ba sa eskwelahan kay dili ka kasulod kung wala kay ID or COR. So, mao siya gingana. Illustrations of security policies. Illustrations of security policies show how rules are applied in different types of organizations, like in non-union companies, ununionized companies, or information security. Examples, non-union company, management sets clear rules for guard duties and schedules. Ang ununionized company, security policies must be agreed upon by both management and employee representatives. Ang information security, passwords must be changed every 30 days. Operating level policies. Operating level policies are detailed instructions that guide the daily actions of security personnel.
This ensure consistency and discipline in operations. And examples: guard must flag all visitors, inspect bags, and report unusual activities every shift. So that ends on my report. Financing. Ang financing kay paagi sa pagkuha og kwarta para sa negosyo, pagmumuhunan o operasyonal nga gasto. Good security management sa seguridad requires og proper nga plano sa kwarta. Apil na ani ang pag-budget, pagplanon sa ang paggasto sa kwarta, ug pagtan-aw sa umabot nga predicting o plano sa sunod nga mga gasto. Dapat kabalo ka unsa ka security leader. Example, ang financing na ay duha ka klase nga debt financing, utang nga nay interest, og equity financing, giving a share of ownership. Kani nga pamaagi makatabang nga magamit ang kwarta maabot para sa mga projects and create a market kung asa ang sobra na kwarta makapumuhunan while ang nagkinahanglan og kwarta makapahulam. So mao to. Next is budgeting. Ang budget mao ang plano kung giunsa paggamit sa kwarta sulod sa isa ka tuig. Ang budgeting makatabang nga magamit ang kwarta sa hustong paagi aron magpadayon og hapsay ang mga kalihukan sa seguridad. Next is budgeting process. Mga hakbang sa pagplano, paghimo, and manage sa budget aron magamit ang kwarta sa tama. Number 1, set goals and objectives. Identify unsay gusto nimo na ma-achieve. Example, dungagan ang gwardya o palit og bag-ong kagamitan. So, mao to. Number 2, develop the budget. Suruyin ang kasalukuyan, mga gawain, magplano og bag-o or i-estimate ang gasto. So, number 3, evaluate and review. Alamin kung realistic ba ang budget, usbon kung necessary. So, mao to siya. Number 4, establish and allocate funds. Aprobahan ang final budget and distribute the funds according sa giingon sa management. So, mao to ang budgeting process. So, budget cost and justification. Budget cost, magpila ang gastuson. Justification, nganong kailangan gastuson to. So, number 1, salary expenses. Kwarta para sa sweldo sa mga empleyado. Apil ang 13th month pay and expected salary increases. So, mao to siya ang salary expense. Number 2, sundry expense. Mga dili sweldo sama sa supplies, uniform, plite, o biyahe and bayad sa kontratang serbisyo. Mao to ang sundry expense. Capital expenditures, big one-time purchase or improvements like radyo, firearms, CCTV, cameras, or alarm system. Mao to siya ang capital expenditures. So, what must be done? And how will it be done? When must it be done? How much will it cost? So, what mean direta sa organizing. Ang organizing ay ang pagsasaayos ng mga bagay o tao sa tamang ayos para mas madali gud ang trabaho. Tama bilang gwardiya sa tamang lugar. Siguraduhon jud nga gumagana ang mga available ang mga kagamitan tulad ng CCTV, alarm, radyo, at alarm system. So, mao to siya. Makatabang jud sa kumpanya na maabot ang mission sa pamamagitan ng pagprotekta sa tao and property. Being able to adjust sa mga pagbabago o emergency nang hindi na apektuhan ang important objectives. So, mao to siya ang organizing. Mao na mga
Organizing ang pag-ayos sa mga bagay o tao sa tamang ayos para mas madali ang pagtrabaho god. So, mao to siya. Organizational relationship. Paagi sa connection o relasyon sa mga tao sa isa ka or organizations o kung giunsa sila pag tinabangay o pagtrabaho. Number line authority. Ang boss makahatag og sugo sa mga subordinate o gisiguraduhan nga sundon yun mao to siya ang line authority. So, example, ang security. Ang security manager moingon sa mga gwardiya unsay buhaton. So, mao to siya ang example. Nya, staff authority. Ang support staff sama sa HR o training officer. Muhatag og advice o tabang pero dili diretso makasugo sa line workers. So, example, ang training officer mo recommend sa training sa gwardiya pero dili mo assign sa shift. So, mauto siya ang staff authority. So, next, functional authority na ay power sa isa ka specific area sa expertise even sa lain-laing departments. Example, ang IT security officer can enforce sa pagsunod sa rules sa paggamit sa CCTV sa tanang department. So, mauto siya. So, organizational principle. Number 1, division of work. Tasks should be divided logically by purpose, process, client, time, o geography. So, ang division of work daw kay kanang mo na siya ang bagbahin-bahin sa trabaho. Number 2, kay clear authority and responsibility. So, kaning clear authority with responsibility kay kanang dapat ang tanan sa organization kay kabalo sila kinsay ilang boss. Example na kay kanang organizational chart. So sa organizational chart magud kay makita magud nato kung kanang kinsa ang taas ba kinsan boss kini example kay sa kumpanya. So sa kumpanya na joy kanang CEO. So ang CEO kay mao na siya ang mga mag-decide sa mga plano nya magkuan sa mga decision nya under sa CEO kay nadiha ang manager. So ang manager mo na siya ang nag-handle sa mga specific departments like sa sales, sa HR ug production. So under sa kanang manager kay mo na ang mga employees. So ang mga employees mo na sila nagatrabaho nya nag-report silang manager. So unity of command. Each employee should report to only one supervisor at a time. So kanang unity of command dapat sa usa ka kumpanya ang matag empleyado dapat makadawat og sugo gikan sa usa ka supervisor. Kay og kanang og daghan magud nga sugo gud kanang malibog ba kung kinsayang kanang sa gani kinsayang kanang tumanon kay sobra ka dagag sugo. Number 4 kay span of control. A supervisor can manage only a limited number of people effectively. Normally mga 3 at the highest level niya, 12 sa lowest. So kaning span of control kay mo siya ang mga number of subordinates that supervisor or manager can effectively handle. So ang manager o ang kanang supervisor o ang daghan kay sila under nga tao so kay di nila mahatagan og proper nga guidance o nang mamonitor og tarong ug ang taon nila kanang sakto ra so kanang ma-monitor jud nila tarong ug mahatagan jud nila og proper nga guidance. So sa higher level of management like sa mga CEO or sa school principal or sa mga hospital director ang span of control jud nila usually kay ang mga tulo ra jud ka tao kay ay 3 to 5 ka tao kay tungod ilang mga trabaho manggod kay more on complex and require deeper focus. Ug sa mga lowest level pod of management like sa mga leader or mga foreman or mga shift supervisor ang span of control nila kay bali 10 to 12 ka tao kasi sila mga trabaho kay man more routine and less complicated. So number 5, authority with responsibility. So responsibility must come with proper authority and accountability.
So ang authority mo na siya ang power to make decisions and give orders. Nya while ang responsibility mo na siya ang obligation to perform duties and accountable for outcomes. Kanang kuan siya kanang obligasyon niya nga mo perform sa duties niya. Managot po siya kung si outcomes siyang trabaho. Nya of some og ang usa ka tao or someone nga naay authority ay naay responsibility but walay authority di kanat do their job tungod kay wala sila power to make decision or take action og napog kay authority nya wala kay responsibility kanang bali imong power nimo bali imong abusahan ba imong power kay since dili man ka kwan dili man ka managot sa dili man ka managot og unsay kanang outcome ba. That's why ang authority ug responsibility jud must always go together kay as ang manager o ang teacher or supervisor or leader have responsibility, authority o accountability. In short, kanang you cannot give someone a duty without also giving them the power to do it. And they must also be responsible for what happens. So, number 6 kay coordination. All subunit and personnel must work together towards organization objectives. So, kanang coordination, kanang makig-coordinate, magtinabangay sa itong trabaho para kanang mas kanang madali ra ang trabaho ba kay magtinabangay man. So, reporting levels. The security director or manager may report directly to the president or at least one of the senior executive. He also report to a middle management executive which tends to limit his stature, authority, and scope of his responsibility. So, kaning reporting levels, kay kanang muna siya ang kanang ahata mo report ba. So, it depends kung asa ta mo report. So if mo report na directly sa kanang mga president or mga senior executive, so sila nga mga tao kay na sila more power, more respect o bigger ilang mga responsibilities. Ug mo report ta sa mga middle management lang. So ilang ilang power jud kay kanang bali kanang kontra ba kanang gamay ra ilang power, ilahang respect kay less lang nga ilang responsibility pod kay limited ra kay as naman sila middle naman sila. So typical security organization. Number 1, company philosophy and purpose. A bank prioritize asset protection. So ang kaning company philosophy purpose kanang every company jud na usually own main goal sila or belief. So example ana kay ang bangko. So ang bangko jud ang main purpose niya kay kanang to protect sa ilang mga kwarta ug ang ilang assets. So that's why ang ilang mga security jud nanga-focus jud siya sa mga strong asset protection like sa mga vaults, guard ug alarms. So number 2, customers. Malls focus on shopper safety. So some customers, so every company jud anang kailangan jud nila nga protektahan pud ilang mga customers. Sample kay sa mall. So ang top priority jud nila kanang mga shopper safety. Ang mga guard diya sa entrance gina-check na nila daan ilang mga bags to ensure nga safe jud sila nga maka-feel sila safe. Number 3 kay nature of business. Factories need accident prevention, port need security. So kaning nature of business kay kaning mo ni siya nagdepend siya ba kung unsa siya nga type nga business. So factories. So factories sample kay factories. So ang factories need jud siya og safety nga rules para ang mga ma-prevent ang mga accident ba kana. Kaning port need security. Kailangan jud og kanang ports para security against sa mga thief, sa mga smuggling or mga terrorism because of goods and ships. So vulnerabilities. So vulnerabilities, hotels focus on fire exit and thief prevention.
So that's why ang hotel jud naka-focus sa fire exit, alarms ug theft prevention to protect sa mga guests. Number 2 kay location. A site in a high crime or need stronger security measure. So sa location, example ni kanang site nga taas kay lang high crime kay sila ba, high crime kay lang area. So need yun na to og more nga mga guards, mga CCTV o atong mas istriktuhon jud ang lugar compared sa mga safer place kay high crime man good. So, the agency operator and security director. The security executive wears two hats. So, ang security executive nag-wear dag two hats. So, mo siya, ang number one anak kay security expert. Security expert, technical knowledge and protection. So, anong security expert? Ang sample lang ni kay kanang they know about, kabalo sila about sa CCTV, sa mga alarm, sa fire exit, sa training ay sa mga guard training o unsaon nila pag stop ang thief or ang mga accident. Ang ikaduha kay ang top executive, leadership and management. So kanang top executive kanang moact sila like a leader or a manager. So example kanang makabuhat sila decision, lead sila yung manguna sa mga tao, sila mag-handle sa mga budget, o sila po na plano kung unsang strategies sa security. In short, ang mga security director, di lang sila only good at security skill, but also a leader who manage people and resources. So, sa role of a security director, number one, leader. So, leader guides and motivates employee. So, as a leader, gina-guide yun mo yung mga employees, yung gina-motivate, yung mga empleyado. Number two, company executive. Act as a part of top of management. Kaning company executive, sila, kauban ni sila sa management nga nagatabang sa paghimo og mga kanang importante nga mga desisyon. Number 3, executive with high visibility. Well known in the company and trusted. So, muna silang mga respetado na unya, masaligan sa mga tao silang kumpanya. Number 4 kay innovator. Seek better and cheaper security methods. So, kaning innovator, muna silang nagapangita o sila nagapangita og mga nindot o mas barato nga way para sa seguridad. So, number 5, counselor and advisor. That provides advice and solution. So, kaning counselor and advisor, sila nagahatag og mga payo or mga solusyon tungkol sa mga kaligtasan. Number 6, trainer. Develops the skill of security staff. Sila ang nag-develop sa mga na-develop nila ang skill sa kanang mga sa mga security. Sila nag-develop nila. Tapping and Administration RE 5487, Rank and Position. So, kanang Staffing Administration RE 5487, mo siya ang the private security agency law in the Philippines. So, mo na siya ang nagahatag og mga rules about sa security agency niya should organize and manage their people. So, Security Director or SD, Agency Manager and Chief Security Officer. Ganun siya, muna siya ang top head agency nga siya yung nag-lead sa mga biggest decisions. Number 2, Security Executive Director, SED, Assistant Agency Manager or Assistant CSO. Sila ang mga second command nga head the security director, nagatabang sila sa security director ug sila pud ang mo take over ug wala ang ilahang director jud, ilahang security director jud. Bali sila ang mo take over. Number 3, security staff director, SSD or operation and administration. Sila ang in charge sa mga operation o administration. Means sila nag-handle sa mga schedules, sa mga reports or mga guard assignments o sa office record. Ang number 4 kay security staff director for training head. So sila ang mga responsible nila ang pagtudlo o ipa-improve nila ang mga skills sa mga guards.
Example kay kanang customer service, ang fire drills ug handling emergency. So B, line leader staff or middle level and field commanders. Number 1, security supervisor. 3, detachment commander. So kaning detachment commander sila ang naga-head or sila ang one detachment like sa mga mall or sa mga factory or sa mga bangko. Number 2, security supervisor. 2, mga chief inspector. Kaning chief inspector sila sa mo sa ang mga assistant detachment sa commander. Sila ang naga-check sa ilang guards o nagtrabaho bud sila nag-duty bud sila properly. Number 3, security supervisor. 1, inspector. So kaning inspector usually kining gina-assign sila to inspect guards on duty, check silang mga posts o sa mga report problems. C, security guards on front line or basic level. Number 1, security guard. 1, watchman and guard. Example, a guard at the hospital nag-check sa ID. Yes. Number 2, security guard. 3, shift in charge. So sila ang gina-make sure nila nga anang make sure ga night shift or guards at their post. So anang pang shift ba night shift gani morning shift kana ba afternoon naayud sila ni duty sila hang post. So number 1, security guard. 3, post in charge. So mo sila na in charge sa mga parking lot. Sila ang dito sila na in charge. So staffing pattern role RE 587 as Number 1, security director or agency manager, head of the agency. So muna sila ang role nila kay head of the agency, sila head. Ilang responsibilities, sila yung overall management o supervision of the agency. Sila yung approve sa mga sign or duty detail order or DDoS and official documents. Sila lang nag-delegate sa mga tasks sa subordinate staff while ang retaining ultimate responsibility. So, number 2, security training officer trains all security personnel. Ang role nila kay in charge of training. Ilang responsibilities sila yung nag-train sa all security personnel to comply with RE 5487 and its rules. So gina-ensure nila nga ang guards kanang magkuan sila required nga standards for skill, conduct, readiness, must be licensed security officer and accredited by the training and PNP education branch of the PNP. Number 3, staff director for operation help the manager in daily operation. So ilang role kay sila nag-assist sa agency manager sa operation. Ilang responsibilities kay sila naga-coordinate sa daily operation sa security personnel. Sila ang naga-oversee sa deployment, sila ang naga-scheduling, sila po ang naga-monitor silang guards. Number 4, staff director for administration. Handles sa mga paperwork, recruitment or mga awards, firearms and staff management. Ilang role nila kay handle sa mga administrative side of the agency. So ilang responsibilities sila naga-manage sa tong mga paperwork, sa mga record or sa mga report. Sila naga-oversee sa recruitment and personnel onboarding. Sila naga-administer sa award, mga promotions o mga disciplinary action. Sila naga-handle sa mga firearms, inventory and issuance, manage staff welfare and internal policies. So number 5, detachment commander, field leader in charge of several posts. Ilang role kay field leader responsible for multiple posts.
So ilang responsibility nila, sila yung nag-supervise sa several security sa post or sa team sa field. Sila nag-coordinate sila sa staff director for operation to ensure nga smooth ang deployment niya para ma-ensure po nga ang guard kay under sa command and ga-follow sila sa agency rules and client instructions. Thank you.